Pero ma'am, kasi sabi ng mga magulang natin, kumalimutan, anak, mag-aral ka na mabuti. Pagkatapos mo mag-aral, maghanap ka ng magandang trabaho. Pero ma'am, sa Hinchik iba. Kasi di ba sabi ng mga magulang na Hinchik, anak, ikaw aral buti ha. Tapos ikaw aral, ikaw hawak ating negosyo. So tayo ma'am, may mga dahilan tayo kung bakit ayaw natin ng business. So ano yung mga dahilan na yun ma'am? Ako lang magsulat ako. Yan. So, unang mga dahilan natin ma'am. Unang dahilan. Mali. Kapag magdidegosyo tayo or inaperan tayo ng business, ang lagi natin sinasabi, risky. Tama? Baka malugi. Imagine nyo ma'am, karamihan ng mga sisira ko ng business, gano'n yung mga nagiging reason nila. Risky, baka malugi. Talagang malulugi sila. Bakit? Tinanggap nila eh. Tama? Kaya malulugi talaga sila. Tinanggap nila. Hindi pa sila nakapag-start ng business. Lugi na agad ang iniisip nila. Tama? So pangalawang dahilan ma'am. Mali. Kapag inopera tayo ng business, lagi natin sinasabi, hindi ko alam yan. Tama? Ganun naman talaga kung mag-start tayo ng business, hindi natin alam, di ba? Ma'am, anong work mo ma'am? Sa bahay lang. Pero lahat naman anong pinag-aaral yan? Ma'am, di ba? Lagi na rin yung reason na hindi alam kung mag-business. Ma'am, sa work mo ba? Nung nag-umpisa ka alam mo na ba? Hindi, di ba? So anong ginawa mo? Inaaral. Tama? So ganun din dito. Paaralin lang natin, ma'am. So pangalawang dahilan, ang pangatlong dahilan, mali. Kapag inopera tayo ng business, ang lagi natin sinasabi, wala akong time. I'm so busy. Di ba busy ka? Dapat, mayaman ka na. Tama? Imagine mo ma'am, 24 hours. Saan? Sa mga negosyante, kulang yung 24 hours. Tama sir? Maaga tayo ng gising, di ba? Dahil alam ko, negosyante kayo. Sa kanila ma'am, kulang yung 24 hours. So pang-apat na dahilan, mali ulit. Tama? Kapag inopera tayo ng business, lagi natin sinasabi, wala akong pera. Wala akong kapital. Tama? Ma'am, kailan ka ba nagkapera? 5 years ago, wala kang pera. Ibig sabihin, pag wala tayong ginawa, 5 years from now, wala pa rin tayong pera. Tama? So ma'am, Sir Bong, ito kung dadaanan natin to. To be honest lang. Ma'am, nandito ba yung mga dahilan mo kung bakit ayaw mo pang mag-umpisa mag-negosyo? Nandito ma'am? Isa lang ma'am ha? Huwag naman lahat. Isa lang. Okay? Tama? Isa lang ma'am, huwag lahat. Ma'am, may anak ka? May anak ka ma'am? Ilan taon yung anak mo? Yung bunso? Babae, lalaki? Babae, lalaki. So ma'am, siyempre yung anak mo di ba, mag-aasawa. Pero ma'am, ito sabi ko kung dadaan ito. Kasi ma'am, yung buhay natin is may tinatawag na life cycle. Tama? Pagdadaan natin yan ma'am. Di ba 27 yung anak mo ma'am? Yung anak mo ma'am, pag nag-asawa, magkakanak. Tama? So ma'am, yung anak niya ba paparalin? Siyempre paparalin. Tama? Mag-i-study yan. Ma'am, pagkatapos mag-aral ng anak niya, anong kasunod? Ma'am? Word? Wag muna ma'am. Pag-graduatein muna. Okay? Pag-graduate muna yan ma'am. Para umakit
sila sa stage. Siyempre parang meron naman silang family picture. Mga magulang talaga. Gustos para sa anak, mag-work agad eh. Para lang makagalit. Okay? So ma'am, pagkatapos graduate, excited ma'am? Work. Tama? Mag-work yan hanggang 65. Tama. Magpatag ng 65. Ma'am? Pension. Mag-retire. Tama. Tama. Ma'am, pag nag-retire ba may pera? Meron. Meron, may pera. Ma'am, wala ka ng work, tuloy ang gastos. Yes. Tuloy ang gastos. Tama? Para hindi mo ubos yung pera mo, ma'am, anong gagawin mo? Ma'am? Ma'am, may business. Tama? Tama? Imagine mo, ma'am, sa negosyo ka din pala babagsak. Tinatagal mo pa. Tama talaga eh. Tama? Yes. Sige, ma'am. I-justify ulit natin. Diba sabi mo nung bata ka, risky, Yes. baka malugi. Ma'am, pag dito ka ba nag-start mag-work, ay mag-business, hindi ba risky? Yes. 65. Ma'am, ma'am, Talaga. pag dito ka nalugi, hindi mo makaya. Ma-heart attack ka. Tama? Tama talaga. Sabi mo nung bata ka, di ko alam yan. Ma'am, dito, Alam na. anong alam natin? Buong buhay mo nag-work ka, tapos bigla kang papasok sa business. Tama? Kumusta ang business? Lobe ang business. Tama? Sabi mo nung bata ka, wala akong time. I'm so busy. Yan. Dito, may time ka pa ba? Ma'am, last trip na to. Tama? Dito, sabi mo ng bata ka, wala akong pera, wala akong kapital. Dito, ma'am, magkakapital ka pa rin. Tama? So, yan ma'am, dadaanan natin talaga. Totoo lang. Nakikita naman natin ma'am, di ba? Pero ma'am, huwag kang mag-alala. Kumbaga, ito ma'am, later pa naman ito. Later pa naman ito ma'am. Ito yung now. So anong gusto mo ma'am? Now? O later? Now. Kasi nakakatakot kung dito na ako ng business. Pag dito ako nalugi, shit. Hindi ko kaya. Hindi mo nga alam kung aabot ka sa Yun lang. Yun lang ang ano natin, hindi natin alam. Pero, doing the business, 3 years to 5 years sabi ni Sir AJ. Diba? At least, 3 years to 5 years ma'am, nakita na natin kung ano pwede mangyari. Tama? Kaya sinasabi ko ma'am, actually ma'am ako, nung una, ganun din ako sa inyo. Ganun din ako na marami akong pinag-isipan. Actually yung background ko ma'am, dati lang akong utility. Releasing utility ako ng Wilcon Depot 71. Sino na pupunta ng Wilcon Depot 71? Wala pa. Kasi meron dito, di ba tama? So dati akong utility ng Depot 71. Tagabuhat ako ng mga tiles ng mga customer. Pero dahil sa pangit ang management, mahirap magbuhat. And then, na-realize ko, ginawa ko yung business na to, bakit? Ano yung reason ko kung bakit ginagawa ko yung business? Yung magulang ko, yung anak ko. Ayaw ko na magsayang ng oras, to be honest. Imagine mo ma'am, 15 years ako naging factory worker bago ako ng utility. Doon umikot yung mundo ko.
napansin ko, wala akong naipundar, walang nagbago. Ganun pa rin ako. So napaka-bless ko ma'am na nakita ko yung ganitong business. Nakilala ko yung ganitong business kay Sir AJ. Nagkaroon sila ng client doon. Actually si Sir AJ, pinsan ko siya. Kasi ko siya. So nung time na in-offer na sa akin yung business. So akala ko naman nung una, okay na yung buhay ko. Pinaayaw ko talaga. Pero nung na-realize ko, na hindi pala ako okay. So nag-interest ako, ipakita yung business sa akin. So nung nakita ko yung business pa, diba, lahat naman tayo kung nakita natin yung business, gusto natin. Sabi ko nga, diba, nagustuhan natin. Pero yun nga, may mga dahilan tayo. Ako walang-wala, bilang sa utility, walang-wala naman talaga ako ma'am. Given lang sa inyo, may business kayo. Alam ko may mga anak kayo na magsusuporta. Ako, yung nanay ko, matanda na. May tatlo akong anak mo. Tatlo yung anak ko. So, nung empleyado ako, share ko lang ito mga para sa experience ko. Nung diba tatlo yung anak ko? So, ayun yung din yung reason kung bakit ako iniwan dahil sa sitwasyon. Kasi magkano kinikita ko ma'am? Ginagawa ko yung buong lakas ko sa pagtatrabaho. Pero yung kita ko, 520. Kaya nung nakita ko yung business na to, sabi ko, ayaw ko kasi wala akong pera. Sobrang napaka-ano ko, wala akong may makapag-isa dyan. Pero, dahil sa kagustuhan ko makatulong sa magulang ko, dahil sa gusto ko magbago yung buhay ko, anong ginawa ko? Ginawa ko ng paraan. At syempre, anong meron ako? Lakas ng loob. Tama, kasi wala naman ako eh. Yun lang yung meron ako. Nung time na sinasabi yung business, na-accident ako eh. Pumunta siya para bisitahin ako kasi na-accident ako ng motor. Kasi ayun yung motor ko na naibangga ko, yun yung pinag-umpisa ko sa business. Kasi hindi ko na kaya magbuhat eh, kasi napilay ako. Sabi ko, siguro, ito na ang purpose ni Lord. Kasi di ba, gusto ko mabagay buhay ko. Ay, empleyado. Siguro purpose ni Lord na na-accident ako. Ibinita ko yung motor ko, ayun yung pinag-umpisa kong franchise. The good thing, inaarap ko lang yung business. Sabi ko dito, lahat naman ng pag-business tayo, lahat ng bagay, pwede natin pag-aralan. Tama? Tama. So, ganun yung ginawa ko, ma'am. Lakas lang nung loob yung mayroon ako. So, dito sir, di ba? Ma'am, dito. Pag nag-decide pa tayo ngayon, at nag-decide later, parehas lang. Pag nag-decide tayo ngayon, decide, at nag-decide tayo later, parehas. Hindi. Ma'am, decide. Parehas. Okay? Ma'am, pag nag-join tayo ngayon, nag-join tayo later, parehas. Parehas. Pag inaral natin yung business ngayon, at inaral natin yung business later, parehas. Parehas. So ma'am, anong gusto mo? Now, later. Huminga si ma'am ng malalim ah. Kasi ma'am, dito, pag later tayo nag-decide, later tayo nag-join, later natin inaral yung business, later din tayo kikita. Pero pag now tayo nag-decide, now tayo nag-join, now natin inaral yung business, now din tayo kikita. Tama? Kaya ma'am dito, yung sa akin, nung nag-start ako, yun lang naman yung meron ako. So bilang sa akin empleyado, wala. At saka sobrang ganda ng business. Bakit? Nakita ko yung royalty income. Lahat naman natin na, di ba nagustuhan yung royalty income, di ba? Imagine mo ma'am, pag nag-ano tayo sa royalty bilang employee, umabot ako ng 10 years, nag-resign ako, magkano na maliit yung makukuha ko? Yung sinasabi na back pay ba yun? Tama? Ito umabot ako ng 65 years. Doon ko na makukuha yung retirement pay ko ba? Pupunod sa ako. Tama? So dito, 3 years to 5 years, pwede na natin kukuha. Yung
tinatawag natin na royalty income. So isa din yan sa pinaka nakita ko dito sa business. Kasi anytime ma'am, yung royalty income, kumbaga para sa akin, pinaka-ipon ko na yan ma'am. In case of emergency, paano ma'am pag diyan na ako ng emergency? Diba? So may kukunin ako. Pero kung nasa employee ako, may dumating na emergency, wala akong ipon. Kailan ko kukunin yung retirement pay ko? Pag 65 na ako, yung emergency na hinahabol ko, tingnan ko na. Diba? So ganun yun. Ganun yung naging reason ko. Dahil sobrang ganda ng business ng mga kitaan, yung nation ni Sir AJ, naiintindihan ko lang. Sumugal ako. Pumunta ako ng Manila. Actually, nag-train ako ng Manila, ma'am. Sobra, sugat-sugat pa ako. Kasi nung gabi na pumunta siya doon, di ba na-accident niya ako, binisita niya ako agad. Kinabukasan, sumama ako sa kanya sa Manila, sa Quezon, sa Cabias. Ang laki ng ano ng pa ako, tapos may mga sugat pa ako. Sabi nga nung ano doon, bakit ka nagdala ng pasyente dito? Pero dahil sa sobrang gusto kong matuto sa business. At saka hindi na ako umurong, ma'am, bakit? Proven kasi yung pinapranchise ko dito, ma'am, kinita ko. Totoo lang. Sa loob lang ng 2 buwan, doon lang sa airline ticketing, sa international. Naibalik ko yung 40,000 to. Kasi doon lang ako nag-start sa 40,000. So yung ginawa ko, dahil sa magandang kitaan, nag-multiple account ako. Kasi hinahabol ko yung multiple branches. Kasi nung una, isa lang ano lang yung tinatamaan isang account lang eh. Pero yung ginawa ko, nag-multiple account ako. Kasi iniintindihan ko yung kahit dito lang yung mag-transact. Kumusta ako ngayon? May mga franchising ako ha. Meron akong sa ibang bansa. Meron akong 5W. Kaya nandito ako, kaya nagdadagdag ako. Yung nagtatransact yung mga yun. Meron ako sa Subic. Meron ako sa probinsya. Di ba? Kaya nandito ako, ma'am. Kumikita ako. Kasi hindi naman pwedeng pigilan natin yun eh. Yung mga nag-franchise natin eh. Kasi business nila yan, ma'am. Hindi naman pwede na huwag kang magpapusahan ng ticket. Kasi si Sir Herbert kikita. Siyempre, dahil business mo yan, gagamitin mo. Para ka din kumita. Di ba? So, ganun yung ma'am. Ayan yung nakikita. Imagine mo, ma'am. Mag-8 months pa lang ako dito. To be honest, mag-8 months pa lang ako. Pero ano meron ako? Dati hindi ako nakakabili ng yung mga gadget. Ngayon, nakabili ako ng laptop. Andi nung kumita ko itong May, sabi ko sa ate ko, kasi nasa ano siya, yung ate ko kasi OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa. Kumita ako, sabi ko, ate, bibili ko yung kotse mo. Bibili ko yung kotse mo second hand. Uwi ko lang naman yung kotse niya. Pero, para sa akin, napakalaking bagay. Bakit? Kung doon ako sa empleyado, hindi ko naman mabibili yun eh. Diba? 10 years akong employee, nakabili ba ako nun? Hindi naman ako nakabili ng motor eh. So, anong mayroon? Lakas lang ang loob sa isang decision. Yun lang naman yung meron tayo eh. Diba? Nakadepende yan sa sarili natin. Yung duda, normal. Tama. Lahat naman ng tao kung mag-business, lagi may duda. Di ko alam yan, di ko linya yan. Ako kung mag-bit ako ng Don Bosco, small engine servicing. Bigani ko ng motor. Itong business linya ko ba to? Hindi, di ba? Pero dahil dito nakita ko kung gano'n ko yung business, itarin ko. Kumusta ako ngayon? Hindi ko nang bigani ko ako. Di ba? Employee ako. Dito ma'am, hindi lang sa pag-business yung mayroon. Meron tayo dito financial freedom. Bakit? Kasi yung business mo dala-dala mo eh. Sa cellphone lang, di ba? Kaya saan pwede? Ang magandang dito, napaka-humble ng mga may ng company. Di ba? Yung mga na yung president natin. Saka dito yun, di ba? Si President Tora, yung Vice President. At saka nagpapa-incentive dito, ma'am. Kung bakit na gusto ako may mga incentive kami. Ditong June lang, nagkaroon kami ng incentive galing Thailand. Libre, walang gastos. Lahat, provided ng company. Imagine mo, ma'am. Sa dati, nung empleyado ako 10 years, 15 years, hindi naman ako nakapunta sa ibang bansa eh. Pero dito nakapunta ako sa ibang bansa, libre. Wala akong binayaran. Kumikita pa ako. Di ba? So, ganun yun. Ganun maganda yung business.
ma'am, ano ko lang naman, share lang naman. Kasi dito sa business, wala namang ano yan ma'am eh. Kumbaga, nakadepende sa'yo yan. Yung sa amin lang, sinishare namin yung business. Kung nagustuhan mo, maganda. Pero kung hindi, okay lang sa amin. At least kami, nag-share kami ng magandang opportunity. Tama, di ba? Mas di ba, yung mga nasa labas, wala naman sila napakinggan ng magandang opportunity. Mamaya, kung hindi na, mga lasing lang sila. Kung tatanungin, ano yung pinagbitingan nyo doon? Di ba? So, yun lang namin yung paka. Si Sir ano, baka sabi Sir, tagal naman. So, yun lang ma'am, yung share ko. Kung sakaling pwede kayo mag-start ng business, ma'am. Nandito lang naman si Ma'am Ann. Pwede nyo mag-usapin sa kailan naman si Ma'am Ann. Makipag-ano lang kayo, makipag-communicate lang kayo sa kanya. Okay? So, yun lang. Thank you po sa lahat. Thank you dito. Thank you sa may-ari ng bahay. At syempre, thank you kay Lord na kumbaga may purpose bakit nandito kayo.